entity which will be of benefit to the Philippines. Ang daming pabrika. Ang daming pabrika, ba't pabrika pa ng bala? Ilagay mo pabrika ng pabrika ng hamburger, lagay nyo rito. Pabrika ng ng corn beef. Pabrika ng tsaa. Tangina, wag naman yung pabrika ng bala, sir. Ang dami-daming pwede naman nating ayaing investor sa iba't ibang bansa magtayo ng mga pabrika dito na makikinabang tayo, o pabrika ng kamatis. Marami tayong mga kamatis dito na bubulok lang. O mag-ano kayo ng mga pabrika ng magtayo kayo o mag-invest ng mga pabrika ng mga agricultural products dito para hindi nasasayang yung mga tanim ng mga kababayan natin. Ganun. O ang makikinabang lang dyan yung may mga alam sa paggawa ng baril at saka ng mga bala. O baka karamihan pa nga dyan, sila pa yung maglalagay ng mga tao, sila pa yung maglalagay ng mga personnel, hindi pa mga Pilipino yan. Putang ina. Baka taxes lang ang kikitain natin diyan, pero yung risk baka sobrang taas. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Yung magandang araw sa inyong lahat. Oy, thank God it's Friday. Oy, mas maganda at magagwapo pa kayo sa araw na ito. At syempre, dahil weekend na naman, ayan, tayo ay magpapahinga-pahinga na naman. Oo, hindi ba? Tagal-tagal nating iniintay, lalo na dito sa Maynila, etong weekend. Dahil alam naman natin, kapag ka-weekend, lalo na pag Sunday, makasakay tayo dyan sa MRT, libre. Yung, isa. Ay, hindi, libre yung libre yung tatlo. Oo. Kapag gusto mo mamasyal, mag-isa ka lang para libre ka, isama mo yung buong angkan mo. Yun nga lang, huwag mo silang pakainin. Huwag mo silang pakainin, huwag mo silang pagmeriendahin. Basta sasakay lang kayo, samahan ka lang nila, ganun. Huwag na kayong choosy. Masyado pa kayong choosy. At least may project, sabi nga nila. Pagka may project, ayaw nyo. Pagka wala, nagagalit kayo. Mamaya pag-usapan natin yung mga proyekto na yan. Oy, another day, another uratan session with yours truly, Boss D, ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler, vlogger na walang kwenta, walang silbi. Huwag ninyong pakikinggan, huwag ninyong i-quote, huwag ninyong irereklamo dahil lahat naman ang sinasabi ko dito ay walang katotohanan at pawang kabaliwan lamang. Kaya yung mga balat sibuyas dyan, yung mga pinanganak sa sabsaban, yung mga mababait, ayaw sa kabalastugan, lalo na yung mga politiko na mga magnanakaw. Oo, kung ayaw po ninyong masaktan, wag po ninyo akong pakikinggan. At wag po kayo ritong makikinig dahil wala kayo ritong matututunan. At pasasakitin na naman natin ang mga atay, balon-balunan, kasukasuan, puso, kaluluwa, damdamin ng lahat ng mga switik, mga kriminal, magnanakaw, mga kuratong, sindikato, mga kurakot. Naubo pa ako, putangin na. Parang ako yata yun lahat ng mga bait-baitan na gustong pumunta sa langit-langitan pero demonyo naman. Lahat ng mga mapagsamantala sa karapatang pangtao, lahat ng mga umaabuso sa karapatang pangtao at lahat ng mga abusado sa kapangyarihan, lahat ng mga putok sa buho, mga surot, salot ng lipunan, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, mga punyemas.
Ayan. Oh, ha, kaya wag nyo paikinggan na. Oh, ikaw Banatbay talaga. Oh, kasi nagagalit si Banatbay. Sabi ni Banatbay, bakit ba ako na naman? Ako na naman. Eh, kasi kayo naman talaga, magugulo kayo eh. Masyado kayong mga seryoso kapag nagko-content kayo. Oo, eh buti pa dito, puros kabalbalan lang. Umpisa pa lang, sinasabi ko na ang aking mga pinagsasabi rito, puro kabulastugan lamang. Lahat ng aking mga kwento rito ay katang isip lamang, walang katotohanan. Oo, pero dapat magla-like at saka mag-share kayo. Like and share and syempre subscribe. Ang dami kong nakikita rito nanonood, hindi pa nakasubscribe. Konti na lang, 200,000 na yung mga kulto natin. Diba? At maraming salamat sa mga nanonood ng ating mga uploads. Samantalahin nyo manood habang malaya pa ang mga banateros. Dahil baka dumating ang araw. Wala na tayong laya, yari na. Diba? Kaya habang malaya pa tayo, nanonood na kayo, nagsishare na kayo, nagla-like na kayo para makauna na tayo. Sabi ko nga kasi kay Banatbay, ang problema kasi sa mga vlog ninyo, masyado kayong mababait. Masyado kayong mababait, kaya ayan. Tuloy. Kayo yung nirereklamo. Murahin nyo na. Murahin nyo na, idiin nyo na, ingud-ngud nyo na yung mga pagmukha. Para at least demanda man kayo. Di nauna na kayo, nakaamanos na kayo, ganon. Ay, grabe. Saan ka ba naman? Saan ka ba naman? Kasi naman pala yan si Risa Ontiveros na yan. Meron pala siyang batas na sinusulong 2 taon nang nakalipas. Na pinapawalang dinidecriminalize niya yung libel. Kasi nga daw nagagamit yung libel sa pampersonal na at saka pampolitikal na gamit. Kaya nga dapat i-decriminalize yan. Ang alam ko din, ang mga tulfo, ganun din. Pinapa-decriminalize nila ang libel. Ibig sabihin, pwede kang reklamo. Pero hindi na siya walang kulong, walang record sa iyong pangalan. Kasi nga naman, ang kalayaan sa pagpapahayag ay absolute. Kahit na hindi nyo sabihin na absolute yan. Absolute po yan. Basta ikaw ay nagre-react lamang sa mga issue, ginagamit mong iyong kalayaan, pagre-react sa mga issue, pag ayaw mo, maging vocal ka, kasi kimkimin mo, baka mautot ka. Pag kinikim-kim mo yung masakit na kalooban mo, di ba? Minsan mas malalayan pag sumabog. Para hindi tayo nagkikimkim, dapat sinasabi natin lahat ng mga saloobin natin. Gawin nyo yan Huwag kayong magpapapigil, huwag kayong matatakot. Kasi ibinigay ng batas yan sa atin at ng Panginoon ang ating wisdom para gamitin natin. Huwag lang natin gamitin sa kabulastugan. Basta gagamitin natin katulad ng ginagawa ko, yung mga ayaw ko, kawatan, demonyo, ganyan. Lalo na yung mga napolitiko na pinasasahod, pinalalamon natin ang buong angkan. Pero pag ginamit mo na yan sa isang tao, kapitbahay mo, na sinisira mo na yung kanyang pagkatao dahil lang sa inggit mo, ayan. Pero kung ikaw ay bumabati ko sa pamahalaan, sa patakaran, sa mga halal ng bayan ng mga switik na yan, ay dapat i-practice mo talaga yan. Dahil ikaw ay isang Pilipino at dapat pinagsisilbihan ka ng naaayon sa batas at mandato ng lahat ng mga halal ng bayan, mga punyemas na yan. Dahil pinasusweldo natin ang mga yan, pinalalamon natin ang angkan nila. Mga anak nila, pinag-aaral niyan. Ngayon sasabihin nyo, hoy, hindi nyo pinag-aaral yung anak ko, putang ina mo, malis ka na dyan sa serbisyo. Lumayas ka na sa posisyon mo kung ayaw mong
sinusumbatan ka naming kupal ka. Ha? Ha? Anong ha? Oo. Pati nga yung mga binibigay nila sa mga kabit nila. Yung mga pinangtitip nila sa mga bodyguard nila. Yung mga pinangtitip nila sa mga resort na inaarkila nila para sa mga kangkungan nila ng mga jowa at mga kabit nila. O hindi ba sa atin lahat galing yan? Kaya karapatan natin na mga Pilipinong mga nagmamahal sa bayan na sitahin ang lahat ng mga pinaggagawa ng mga hayop na yan. Sabi nga natin, hindi lang sila public figure, sila po ay public servant. Servant meaning meron silang serbisyong ibinibigay sa taong bayan at kung hindi ka masaya sa serbisyo, dapat lang magreklamo. Hindi ba? O katulad niyan sa isang restaurant. Pupunta ka sa isang restaurant, magbabayad ka. O order ka ng pagkain nila, hindi ba? Magbabayad ka para pagsilbihan ka nila ng maayos. Oo, yung pagkain mo malinis, masarap. Oo, walang dura, walang kulot na buhok. Hindi ba? Oh, ngayon, kapag nakita mo na, uy, teka, parang may plema tong ice cream ko. Parang itong steak ko merong pangbalahibo. Oo, parang may tutsyang to. Kulot-kulot to, parang galing to sa pantalon. O, hindi ba? Yung mga ganyan. Pag may nakita kang ganyan, syempre magagalit ka. Nagbabayad ka eh. Tapos makikita mo may bulbul yung pagkain mo. Hindi naman pwede yun. Magre-reklamo ka. Tama? O, kung hindi man maayos man yung iyong serbisyong kinain mo. Maganda naman, malambot yung kinain mo, hindi siya lasang swelas, malinis, maayos, hindi pa nauubos yung tubig mo, nilalagyan na ng laman. Hindi ba? Yung bottomless iced tea, putang ina, terrible yan. Itong mga putragis na mga restaurant na to, alam na nga nilang bottomless yung iced tea mo, hintayin pa nila, humingi ka. Oo, pero kung sa mga magagandang restaurant, yung iced tea mo, hindi mo pa nauubos, nilalagyan na nila ulit hanggang magka-diabetes kang kupal ka. O ayan, magandang serbisyo yan. Anong ginagawa? Diba minsan meron silang kumpiyansa yan. Yung manager, kumpiyansa yan yung manager. Ang gagawin niyan, sir, meron lang po kami ditong survey. It will take a little of your time. Can you please answer this survey para lang malaman namin if there's something that we need to correct. If the food is too salty, too spicy. Hindi ganon. So, chechikan mo yun. Magsasurvey ka. Pag maganda serbisyo, pasado. Pag pangit, bagsak. Diba? You're getting your money's worth. Hindi ba? Ganun din sa gobyerno. You're getting your votes worth. You're getting that your taxes worth. Parang this is where your taxes go. Huwag mong sabihin na, oy, wala kang trabaho. Hindi ka nagbabayad ng buwis. Ulul. Pucha, mas malakas pa nga magbayad ng buwis yung mga walang trabaho at mga lasenggot may mga bisyo. Sa tuwing bumibili yan ng alak, ng yosi, at ng mga bisyo nila, ang laki ng sin tax na binabayaran nila. Kaya sinasabi nila, kayong mga mahihirap, kayong mga walang inabot sa buhay, huwag kayong magreklamo dahil di naman kayo nagbabayad ng buwis. Lahat tayo nagbabayad ng buwis, maaaring hindi man galing sa ating mga sweldo bilang income tax na binabayaran natin, pero every time that we are consuming, spending our money, kahit piso lang yan, dito sa bayan natin, meron ka ng tax na binabayaran dyan, value added tax sa mga produkto. Yan ang ambag mo. Kaya kung malakas ka manigarilyo, malakas kang uminom ng alak, panay ang bili mo kalaaling bebang, oo, nagbabayad ka ng buwis at di hamak na mas malaki yung binabayaran mo dahil masyado kang mabisyo. So pwede ka pong magreklamo, ha? Pwede kang magreklamo basta ikay Pilipino
nasa Pilipinas, bumibili ka ng mga bagay-bagay, nagbabayad ka na ng buwis niyan. Huwag kayong maniniwala doon sa ibang sinasabi, uy, hindi ka naman taxpayer, kupal. Maring wala kang binabayarang buwis. Maring wala kang binabayarang buwis galing sa iyong sweldo dahil ikaw ay minimum wage earner. Pero pag yung sweldo mo ay ginastos mo na, pinambili mo na ng gasolina, pinambili mo na ng yosi, ng alak, hamburger. Oo, ayan. Pero yung pag pinang-chicks mo, limbawa, pinambayad mo ng babae, ganun. Wala yun, ha? Walang tax na binabayaran doon, tax-free yun. Kaya wag kayong bibili doon sa tax-free. Pag tax-free, wala kayong nanaiaambag sa bayan. Wala silang mananakaw. Speaking of taxes, o kaya magreklamo kayo. Hindi tayo dapat matakot. Speaking of taxes, o kita mo, grabe ang pamgigipit mga bossing sa mga Duterte supporters ng gobyerno. Bakit? O sige, pag-usapan natin ng malupit na malupit, ha. O alam nyo ba na merong nagpunta sa bahay ng nanay ko, BIR. O may nagpunta sa bahay ng nanay ko. Tapos pinapareceive yung dokumento na hindi naman sa nanay ko, sa akin eh. Para sa akin eh. O pero na-trace na-trace ng BIR using yung sabi sa akin eh dahil daw yun dun sa Kongreso ba. 'Di ba? Pinatawag tayo sa Kongreso, so pumirma-pirma tayo doon. Naglagay tayo doon ng mga contact information natin. So yun na ngayon ginagamit na nila para maharas tayo. So ngayon ang ginamit ng Kongreso ay ang BIR. Oo, yung BIR, lahat ng mga nagpunta dyan sa Quadcom, pati si Malutikia, kita nyo yung post ni Malutikia, nagagalit siya. Nagbabayad yung buwis, may negosyo yan ha, pero ngayon ino-audit siya. Bakit tayo ino-audit? O, sino pa? Sila Crisette, MJ Kiambao, sila Glenn Chong, basta yung mga pinatawag dyan, no? Aaron Peña. So pinagre-report kami at meron pinasasubmit sa amin na mga dokumento na iniimbestigahan kami. Putang ina, sabi ko nga ha, nila lifestyle check ba kami? Iniimbestigahan kami yung mga vloggers. Siguro kung mayaman kami, may mga kayamanan kami, siguro tagong yaman, ewan. O pero kung nagbabayad kami ng buwis, o di ba? O ang galing-galing, di ba? Bakit kami? Si Marcos nga eh. Si Bongbong Marcos nga merong buwis na utang eh, bilyon-bilyon eh, hindi nyo sinisingil. O tapos kami, ini-scrutinize nila, siguro naghahanap sila ng pwedeng ikaso sa amin. Kasi wala naman talagang pwedeng ikaso sa amin. Pero bilang panggigipit, ang ginagawa nila, aabalahin nila kami, kailangan kaming makipag-cooperate sa investigation division nila at i-clear yung aming account. Oo, dahil nagbabayad ba kami ng buwis? O kung may negosyo ba kami? Mga ganun. Basta anything that has to do with taxes. Hindi pa ako nagpupunta doon pero nakipag-coordinate na ako. O kasi hinahanapan nila ako ng kung nagbabayad pa ako ng buwis. Syempre naman tayo for the longest time nagtatrabaho tayo. Meron tayong kumpanya, nagtatrabaho tayo sa kumpanya at nagko-comply yung ating kumpanya. Since 2006 hanggang ngayon, tayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kaya tayo ay meron namang binabayad na buwis. So hindi tayo natatakot sa ganyan. Pero grabe ang panggigipit sa mga vlogger ha. Si Banat Bay, kita ninyo napakaraming kaso. Akala nyo ba siya lang ang kinakasuhan? Hindi lang ako nag-iingay. No, pero may mga ganitong galawan sila. O meron mga ganitong galawan na talagang harassment kasi meron pa silang na sa nanay ko na kapag hindi niyo po ni-receive to, dadaling ko sa barangay to, may iskandalo kayo. May mga ganun pa silang galawan. So sabi ko, tinawagan ko yung aking ahente. Yung ahente, yung nagdadala doon ng papeles at sinasabi na, sir, sumusunod lang naman po kami sa inutos sa amin. Ano po kayo sa Congress po kasi, di ba, pinatawag kayo. Alam pinatawag kayo sa Congress, di ba, sir? Yung mga pinatawag sa Congress, pinapag-imbestigahan, pinadalan po ng mga ganitong letter at mag-comply. Yung mga hindi nyo naman kayang i-provide, pwede nyo naman pong i-cross out.
Pero kailangan nyo pong mag-provide ng mga tax documents sa mga specific dates na ito para maklear po yung pangalan mo. Wow! Tangina, kaming mga normal na tao, kailangan namin i-clear yung mga pangalan namin, pero yung mga putang mga mayayaman na mga tax evaders dito, hindi nyo habulin, mga buwisit kayo. So, medyo sumigaw ako, napagalitan ko kasi nga nanay ko, syempre ayaw ko na nahaharas yung mga magulang natin, di ba? Pero eventually na-realize ko na kawawa rin naman sila kung nautusan lang sila tapos instead nagagalit ka sa pamahalaan, nadadamay sila. So nag-apologize ako, tinawagan ko siya ulit, sabi ko sorry talaga. Nag-flip ako kasi iba talaga kapag involved na yung parents natin. I hope you understand. And alam ko naman and alam mo rin for a fact na bakit ginagawa ito. Alam mo ang sagot sa akin, sir, yes sir, naiintindihan ko po kayo. Sorry din that na kailangan namin gawin to pero napag-utusan lang din po kami. So kailangan nyo pong mag-comply kasi kung hindi po kayo mag-comply, yun po ang gusto nila. Hindi kayo mag-comply. Kasi pag hindi po kayo nag-comply dito, meron na po silang reason para kasuhan kayo. Kaya mag-comply po kayo. Oo. So I consulted a lawyer and sinabi na mag-comply kasi si pastor din daw ginanyan. So ibig sabihin talagang lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte, binababoy nila at ginagamit nila yung mga ahensya ng gobyerno. They are weaponizing it para imbestigahan yung mga bumabatikos sa kanila. So ganyang kasama ang mga putang ina niyan. Ngayon hindi ako nagagalit sa BIR because it's within their mandate. Oo, kaya lang nakakatawa kasi sa dinami-dami ng mga kriminal sa Pilipinas magnanakaw sa Kongreso, mga magnanakaw na senador, magnanakaw na presidente, mga kaibigan ng mga presidente na putang ina puro tax holiday, at saka mga talaga namang sandamukal na mga buwis ang tinatakbo. Nakafocus sila sa mga katulad natin na iniisip siguro nila if pag ginawa nila yon, illegal tayo, baka huminto tayo sa pagbatikos. Hindi po. Katulad ng sinasabi ni Banat Bay, itong ginawa ni Risa Ontiveros na pag-file ng kaso sa kanila, it will just add fuel sa kanilang fire. Na hindi sila matatakot, hindi sila hihinto. Alam mo pa yung isang sinabi niya sa akin, sabi ko, excuse me po. Sabi ko, ako magko-comply ako dyan because I know wala akong ginagawang masama, hindi ako tumatakbo sa responsibilidad ko. So I will comply, sabi kong ganyan. Alam mo, sabi sa akin noong kausap ko na napakabait naman niya, taga BIR. Feeling ko naiintindihan niya yung grievances natin. Kasi sabi ko, galit nga ako sa mga magnanakaw na mga politiko So wala akong ninakaw. Kaya ako ay magko-comply dyan. Alam mo ba? Alam nyo ba ang sabi niya sa akin? Tama sir, huwag kayong mag-alala. Panapanahon lang yan. Anong ibig sabihin nun? Panapanahon lang yan. So alam din nila na talagang tinatrabaho lang kami. And kaya nga kahit anong sigaw ko sa kanya, very calm siya at sinasabi na, sir, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita. Kailangan ko lang talagang mapareceive to, matatanggal ako sa trabaho. So sabi ko, hindi, ganito na lang. Sige na, ipare-receive ko na yan dyan. Para matapos na yan. Total, tapos sabi ko mag-usap na lang tayo via email, call, na I am consider it as an acknowledgement. I will comply sa lahat ng mga ipagagawa nyo. Because again, kung hindi ka natatakot kung wala kang ginagawa, hindi ka dapat nagtatago at hindi ka dapat takot magpa-imbestiga. Hindi katulad ng presidente natin na putang na takot magpa-drug test. Sabi nga nila, kapag natakot ka magpa-drug test, adik ka. In my case, kapag natakot akong magpa-check ng aking books, ibig sabihin, ninanakawan ko gobyerno. Which is hindi. Because again, I've been paying my taxes since 2006 because income tax ito Because I started working 2006. Ano na ba ngayon ba? Magta-20 years na pala akong nagtatrabaho. Hindi ba? Kasi bata pa naman ako but I've been paying, I've been consuming, I've been helping this country
since nung gumagastos na ako kahit nung unang pisong in-spend ko, alam ko na bawat spend ko ng pera ay napupunta yung part niyan sa pamahalaan. Ewan ko lang kung ninanakaw nila. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, napupunta sa tulay. Napupunta sa services. Paglaki ng sweldo ng mga pulis, sundalo, COVID, lahat napupunta dyan. Alam ko noon. Kaya ang sarap-sarap mag-consume at ang sarap-sarap magbayad ng buwis noon. Ang problema ngayon, putang ina, nakikita nyo naman yung mga congressman. Noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi natin issue yung mga relos ng mga congressman. Pero ngayon, anak ng tinapay, kahit bagong congressman, tangina, parang kayang bumili ng planeta. Sa dami ng pera. Hindi ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, matindi ang ginagawa nila sa mga vlogger ngayon na propaganda para sirain tayo. O kita mo, meron ditong isang isang report galing ito galing ito sa isang lehitimo na na media, putang ina to, Philippine Star. Napakasinungaling. Tingnan mo dito sa video na to, tinag nila kami sa mata ng mga West Philippine Sea, sa mata ng mga pro-Duterte vloggers. So itong sinasabi nitong putang ina to, mukhang burat na to. Mukhang burat Tingnan mo, mukhang betlog na puro bulbul. Hindi ba putang ina mo, bata ka pa? Hindi porket nakapasok ka dyan sa opisina na ganyan, magaling ka na. Putsa ina. Itong report nitong kumag na to, galing sa mainstream. Ilang araw nang nakakalipas, putang ina, hindi pa umabot na 1,000 views. Putya, buti pa tayo pinapanood. Pero itong kupal na to, hindi pinapanood. Paano, putang ina, hindi gumagamit ng kukot itong hayop na ito? Hoy, kung sino ka mang kumag ka, putang ina ka, mag-ahit-ahit ka, hindi ka mukhang siga. Hindi ka mukhang siga, mukha ka lang bulbulin na bata. So ito sinasabi nito, tayo na pro-China at pinabayaran daw yata kami ng China. Pakinggan ninyo itong report ko. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pwede nilang gawin para sirain kami, gagawin nila. Antindi, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo every time na nakakakita ako ng ganito, hindi ako natatakot Natutuwa ako. Bakit? We are getting under their skin. We are getting in their heads. Iniisip na nila tayo. Threat tayo sa kanila. At itong mga putang inang mga reporter na mga kupal na ito na akala mo tali-talinuhan, putang ina nyo, feeling nila kaya nila tayong sirain sa ganitong mga content nila. Sorry kay Bongbong Marcos nga, hindi kami natatakot sa'yo pa. So dito sa report na ito, gustong sumikat nitong kupal na to, sinabihan niya na yung grupo daw namin at yung grupo ng bisdakeros, anak ng tinapay. Tinan mo banateros at bisdakeros, banateros at biraderos pala. Banateros at biraderos, sinasabi nila na pro-China. Tangina nito Teka, pakitaan ko nga to ng gamot ko galing sa Amerika. Alam mo itong gamot ko? Tangina mo, kagaling to sa Amerika. Binili ko pa to sa Amerika, tarantado ka. Itong itong pampatak ko sa mata, putang ina, kagaling to sa Japan. Kung babasahin mo, tinan mo yung sulat niyan. Hindi, putang ina, wala akong nakitang gamit dito na incheck. Itong sinisinghot ko, putang ina mo, kagaling ito sa Thailand. Tarantado ka. Ano ba bang putang ina? Meron ba ako? Paano ako naging putangin? Sabi ko nga, paano ako naging pro-China? Hype naman talaga. Pero ako, alam mo kung ako, pro-Philippines kami. Siguro papipiliin mo ako kung pro-China ako. Hindi, pro-Japan ako talaga. Bilib na bilib ako sa Japan. Putangin na, kung sinabi mo dito na pro-Japan ako, putang, kung sabihin nila sa akin, Boss Dada, dahil pro-Japan ka, maging Hapon ka na bukas, putangin na heartbeat, magpapayag talaga ako. Animal ka. Putangin na, ganito nila kami sirain. Panoorin ninyo, nakakatawa. Eto na, pasok. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Pananakot, paninisi, panlilinlang. Tanginan to. Tingnan mo yung mukha mo. May mga tigyawat ka pang natuyo. Animal ka. Ang itim pa ng labi mo. Mas maitim pa sa akin. Maitim na ako. Mas maitim pa yung labi mo sa akin. Tangina ka yung yung sigarilyo. Pag nasinghot mo yung kalahati, tapon mo na. Huwag mong sinasagad hanggang filter.
Yung bibig mo para ng ashtray. Nag-close neck ka pa? Putang ina ka. Pag nakita kita sa personal, kokotongan kita ng walang tunog. Pananakot, paninisi, panliling lang. O sige, ano pa? Yan ang ilan lamang sa mga naratibong itinutulak ng ilang pro-Duterte vloggers tungkol sa West Philippine Sea. Diba, sinasabi ni Sinasabi ni Claire Castro ng mga congressman na si Inday Sara daw pro-China. Wala naman sinabi si Inday ever na pro-China siya. Wala naman sinasabi si Inday na mahal ko ang China over the Philippines. Wala naman ganun. May fake news pa nga si Claire Castro na sinasabi niya na pag di ka nagmahal sa sariling wika, mas masahol ka pa at mas hayop pa sa hayop. Gago, walang sinabing ganun si Rizal. Sabi lang ni Rizal, mas mabaho at mas malansa ka pa. Mas masahol, mas mabaho at mas malansa ka pa sa bulok na isda. Dinagdagan nung tanga, putangin na. So sinasabi niya na si Inday daw ay walang pagmamahal sa Pilipinas. Paano walang pagmamahal sa Pilipinas? Kinikriticize ba namin yung mga... Kung pro-China kami, sana yung mga corruption sa China, inaano namin, yun ang binabatikos namin. Pero putangin na ninyo, ang binabatikos namin yung mga corruption dito sa Pilipinas eh. Bakit mo binabatikos yung corruption sa Pilipinas? Kasi gusto mo magkaroon ng maayos na Pilipinas eh. Bakit mo gusto ng maayos na Pilipinas? Pilipino ka eh. Kung pro-China kami, di sana nag-content ako dito yung kalaban ni Xi Jinping sa politika, di ba? Di sana yun yung inaaway namin. Ang inaaway namin, ako talaga pro-Duterte talaga. Ako ang inaaway namin yung mga kalaban ng mga Duterte sa politika eh. Na mga magnanakaw sa Pilipinas eh. Paano? Anak ng tinapay, bobo tong putang inan to. Oy, Philstar. Tanggalin nyo na tong ulol na to. Gumawa ng dokumentary ng tanga. Putang ina niya, kung merong award ng bobo, putang ina, pwede nyong ilaban to. Mananalo to sa Olympics ng katangahan. Tayo na, tingnan mo yung babae sa likod mo, mukhang inchik. Puta, mas mukhang inchik pa sa akin yan. Tarantadon to. Oo, sabi niya. Sabi niya yung naratibo daw namin ni Mala China. Okay, tamo si Tariela, dinimanda pa si Sastrogando Sasot. Tainan yan. Tapos gustong ipakulong si Mark Lopez. Basta binatikos mo sila, putang inang yan. Yan ang nila eh. Kung galit na galit ang mga putang ina sa red tagging, di ba? Matatandaan nyo itong mga putang ina aktivista na to, tsaka itong mga kupal makakaliwat, mga komunistang mga buwaka ng inang mamatay na sana sila mamaya. Di ba? Mantakin mo. Pag binatikos mo sila, tinawag mo silang komunista, puta, red tagging ka. Pero itong mga puta inantos, lantaran kung makapagsalita na pro-China ka. Ano to? Pro-China tagger ka. Parehas lang yan. Nambibintang, wala namang basihan. Pero putang ina, pagbibigyan kita, gusto mo talagang pag-usapan to. So, pasok. Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng 5 kilalang vlog. Putang ina nyo. Sinuri daw nila. Putang ina niyan. Pag sinuri nyo, dapat kinausap nyo kami. Kung kinangina, hindi ka pwedeng susuriin mo. Panonoodin mo yung mga vlog ko, tapos meron ka ng puta, pag sinabi mo, isa lang ang ibig sabihin nito. Pro Pastor Kibuloy sila at saka pro Duterte. Putang ina, proud pa ako niyan. Pero putang ina niyan, sabihin mo na pro China ako, napanood mo yung mga vlog ko, gago ka. Mamaya papakita ko sa inyo kung meron akong vlog tungkol sa China. Putang ina nitong tarantado talaga to eh. Oo, gonggong talaga tong putang ina to. Dapat to nag-aral to sa ang teacher nito si Tarzan eh. Oh, monte gagubat eh. Sinuri daw nila yung mga channel namin. Saan ka makakita? Sinuri yung mga channel na. Putang, kala mo siya si Mr. Panuri. O sige, anong nasuri mo? Vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, okay yan. At sumusuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan, okay yan. Putang ina, mamamatay na kaming mga supporter ng 2 tao na yan because again, they are leaders, not politicians. Puta, pinatato ko na nga oh. Ayan oh. Sabi nga nila, kung mahal mo, ipatato mo. Putang ina, ikaw kung mahal mo yung amo mo, ipatato mo. Ayan o, ang mga boss namin o. Ayan o, si PRRD. O dito sa kabila, sino yan? Pucha, hindi makita eh. Ayan o. O, yung katabi o, si Pastor Kibuloy yan. Pinatato ko na. Tangina, ganyan naming kamahal yung mga yung wala nang iwanan yan.
Anak ng tinapay ka. Yan, sa ganyang paraan. Tama ka dyan. Pero putya sa China, tanginan to, tanga talaga. Sige, diretso. At inaral namin kung paano nila Tangina, inaral nyo pa. Sinuri nyo na, inaral nyo pa. Anak ng tinapay. Sige. hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Ito ay sina Boss Dada, Yun, puta. Uking ina mo, insecure kang hayop ka. Hoy, kupal, kahit kumain ka ng tae na may bubog, hindi ka sisikat. Putang ina, itong mukha pa lang nito ni Boss Dada, sikat na yan. Tayo na muntik ko na nga palitan yung araw nung isang araw sa sobrang kasikatan ko eh. Nahiya lang ako sa kanya. Putang ina ka, at least ako, pag naligo, mukha nang mabango. Ikaw, putang ina, tsura mo. Hindi mga ganito insecure kasi ang mga hayop na yan, itong mga media-medyahan. Kasi ang mainstream media, wala na yan, lubog na yan, ganun na yan eh. Panoorin niyo yung mga views namin kumpara sa mga views ng mga buwakan ng ina niyan. Oh, alam mo kung bakit kami nagvo-views? Ha? Kasi nararamdaman kami ng tao. O, tsaka yung mga tao naniniwala sa amin, wala kasi kaming amo. Wala kaming pakialam sa nararamdaman ng kahit sino. Basta banat kami. Wala kaming oy, gumawa kayo ng content patungkol sa mga banateros kailangan magmukha silang pro-China. Tangina, style nyo bulok. Kung talagang nanuri kayo at talagang pinag-aralan nyo, you could have at least talk to us. Tapos tinanong nyo sana kami ng mga pressing issues tungkol dyan sa China. Putang ina, wala akong alam dyan sa Philippines na yan. Basta ang alam ko, ang tubig, walang titulo. Lupa lang ang may titulo. O ngayon, alam ko atin ang Pilipinas. Yung mga isla dyan, di pa ako nakakarating dyan. Putang ina yan. Hindi ko alam kung atin yan. Pero kung atin, gusto mo, pati Amerika, atin na. Okay lang din sa akin eh. Puta, Hong Kong, Singapore, Malaysia, gusto mo angkinin natin, walang problema. Atin lahat yan kung gusto mo. Pero yung putyang yun, sasabihin mo na pro-China, pinamimigay ba namin Pilipinas? Gago! Yung mga korap sa Pilipinas ang binabatikos namin, binabanatan namin miat-miya araw-araw. Ibig sabihin, ang mahal namin Pilipinas, pro-Philippines kami, tanga. Kapag nakialam, putang ina, kahit nga sa Amerika, hindi ako nakikialam sa politika nila eh. Mas alam ko yung politika dun kaysa sa China. Bobotong hayop na ito. Banat by Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Ollie, and Brothers Travelers. O, diba? Lahat yan. Sino yan? Banateros at saka Biraderos. O, putang ina. Alam mo na sino target? Ang target, Duterte supporter and Pastor Apollo aligned vloggers. O, putang ina, diba? Pero kupal. Bata ka pa. Putang ina, mas maraming masasamang chismis na kumalat tungkol sa akin. Tangina, kung yan lang, putyang ina, galing-galingan mo pa. Hayop ka. Mainstream media na kayo. Yaman-yaman nyo na. Wala pa kayong views. Sige, diretso. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa Hindi talaga bababa. Tangina. Mas marami pa kami subscriber sa inyo. Hindi, mas marami subscriber si Banat Bay. Marami na subscriber tong Philippine Star eh. Kasi siyempre mainstream yan. Tagal-tagal. Punta kami bago lang. Pucha ina. Sige, diretso. Insecure ang pucha to. Ikaw, magtayo ka ng YouTube mo. Tapos gusto maglabanan tayo ng content kung yung utak mong maliit. Putang ina, gagana yan. Kung kaya mo. Diretso. kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers. Nagbibigay ng pera? Putang ina, 79 pesos. Ayan gago, kahit sa inyo meron yan. Putang ina nyo, yung YouTube nyo meron din yan. Membership at saka membership at saka tawag din yung pakulay, ulul. Putang ina nyo, pakialam nyo sa namin, magpa-member ka. Tinan mo yung member ko. Tang ina nyan, Team Sakalam, 179 pesos. Tainang yan, Boss Dada Sakalam, 129. Tapos ang parokya ni Boss Dada, 1-1. Chaya, buwan-buwan yan. Maniwala ka, walang kumukuha niya. Gago, grabe ka. Si Marlika nga, 30,000 daw eh. Si Maharlika, 30,000 daw yan. Umantakin mo sa Kalam member, sa Kalam VIP, sa Kalam sponsor. Putsang ina.
Alam mo yan, kung halimbawa ikaw, mayaman ka, may mahal mo talaga ako, o gusto mo talaga ako, natutuwa ka sa mga content ko, pwede kang magpa-member. Pero hindi yan katulad nung iba na nagla-livestream para sa mga member lang. Walang ganun. Kumbaga, nandiyan kasi yan. Itong mga to, linalabas ni YouTube yan, tas ikaw maglalagay, pwedeng 20, 50. Tanga na 79? Paano ako naging tuta ng China niyan? Di sana hindi pesos yan, Chinese yan, yuan. 79, nagagalit ka na. Lahat tayo ganyan, lahat ng YouTuber ganyan, tanga. Tanginon to. Baka nga mas malaki pa yung sa iba. Tingnan mo kung magkano kay Ibana. O kay Kong TV. Tingnan mo kala Malupiton kung magkano yung ganyan nila. Oo, yan yung tinatawag na subscribe and become a member. O kung gusto mo magpa-member sa amin, yan yung babayaran mo. Oy, kay Boss Dada, 79, mura-mura lang yan, ha? O, kung gusto nyo pa-member, 79 isang buwan, hindi na kayo mahihirapan yan. O, mantakin mo 79, magkano yan, ha? O, 79 per month. Go-compute natin, inggitin natin itong mga kupal na to. Magpa-member kayo sa 79 per month times 190,000. Ganyang karami yung subscriber ko, eh. Putang inang yan, ang laki ng kinikita ko. Ang laki ng kinikita ko sa ang laki ng kikitain ko buwan-buwan sa 79,000, no? Tayo na 15 million. Wow! Yaman ko naman. Pero walang ganito, eh. Walang ganyan, tanga. Hindi totoo yan. Tsaka hindi lahat yan nagsusubscribe. Pag nagsubscribe, walang bayad. Pag nag-member, may bayad. Pero pag nag-subscribe, wala. Pag nag-member ka kasi, pag nag-comment ka, ang ganda ng pangalan mo, may kulay. O, ganun yun. Yung iba, okay na sa kanila yung 79 per month, it will not break the bank. O kaya kayong mga subscriber ko, ilan kayo? 190,000? O mag-subscribe na kayo sa 79 na lang. Diyan na lang sa 79 para naman umalwan-alwan ng buhay natin. Putang na, para naman totoong may habulin yung BIR sa atin. Walang iya. O sige, diretso. Ang kanilang mga subscribers. Lumitaw sa pagsusuri ng aming team na Sabi niya, nag-share daw yung mga subscribers. Gago. Pag nag-subscribe ka, walang bayad yun. Pag nag-member ka, meron. Oo, putang ina, sa hirap ng buhay ngayon, walang nagpapamember. Oo, sa totoo. Kaya mo, mga nakakaluwag-luwag sa buhay, 79,000 sa buwan. Ay, 79 pesos sa buwan. Hindi na masama yan. Oo, magpa-member kayo, ha. 79 lang naman. Grabe naman kayo. Gamitin na, total naman. Sinabi na rin niya, naalala ko ngayon lang na meron pala akong ganyan dahil pinakita niya. Buti nga siya, nakikita niya, eh. Ako hindi. O, ito ang tatlong naratibo daw ng mga pro-China. Tatlong naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring. Oh, red herring. Nagagalit ka kapag binabanatan ng Amerika. Pero kapag kami tinatag nyo as pro-China, putang ina, okay lang. Pag kami sinabi nyo na nire-red herring namin yung Amerika, tapos kayo, tinatawag nyo kaming pro-China, putangin yan. Pagka, sa inyo yung red herring hindi okay, pero yung pag pro-China tagging nyo, pwede. Tanginan nyo, para kay Sintiveros, eh. Para kay Sintiveros, champion ng human rights, tapos dinidimanda yung mga nagpo-practice ng kanilang basic human rights. O, puta ganyan kayo ka-ipokrito. Galit kayo sa fake news, pero puta gumagawa kayo ng report na hindi nyo man bini-verify. Man ba naman? Pinangalanan nyo na kami, di sana tinawagan nyo na kami, kinontak nyo na kami. Total naman, pagkakakitaan nyo kami dyan sa putyo-putyong ipot na mga views nyo, di sana man lang sa Boss Dada, meron kasi akong report. Gusto ko lang kumpirmahin. Kasi yung sa mga sinasabi nyo, mga bukang bibig ninyo, parang ang dating pro-China. Pro-China ka ba? O paano mo masasabi na hindi ka pro-China? Diba? Di sana man lang ganun. Hindi. Putang na gumawa ka ng report without even reaching out sa amin o sa mga secretaries namin. Wow. Puta panis, may mga secretaries. Sana man lang, you reached out to us para man lang sana merong basis etong putang inamala rekto mong ano ba tawag dito? Investigative journalism ba itong tinatawag mo na to? Tangina ka, saan mo natuto ng eskwelahan yan? Tarantado ka.
Sana gano'n ang ginawa mo. You talk to us, Boss Dada, kasi sinasabi mo gano'n. Bakit mo nasasabi na ganyan? Hindi ba parang pro-China ka na niyan, di ba? Hindi ba sana ginanon nyo para at least man lang naintindihan nyo kung bakit ganun yung mga statement namin? O hindi yung gagawa ka ng kathang isip mo, tapos sana i-content nila ako para sumikat ako. Tanga, wala akong panahon sa'yo. Actually, wala lang talagang topic eh. Tangina, wala na ako maisip na yung topic dahil puro sabungero, nawawalan sabungero eh. Huwag kayong magsabong para hindi kayo mawala. Tangina, mga sugarol kasi kayo. Kaya kayo nawawala eh. Kaya tapos eto. Yan. Siguro, kaya sabi ko, sige na nga. Bigyan ko na nga ito ng ano. Pero napagtagpi-tagpi ko kasi, kaya ako tinapik to. Napagtagpi-tagpi ko. Grabe yung pagkakaso sa mga DDS supporter. Grabe yung pagtawag sa mga inquiry. Tapos ngayon naman, ginagamit pati yung BIR para gipitin tayo at medyo tantarin tayo ng pinong-pino. Akala nila siguro nagnakaw tayo sa gobyerno. Putang ina, mas magdanakaw pa nga sila eh. Di ba? O ang akala nila matatakot tayo, tapos eto, di ba? So ngayon, pwede nilang gamitin to as reference dahil legit media, mainstream media kupal. Pwede nilang gamitin yan as reference. Pwede kami ipatawag ulit sa Congress pagka nagkaroon ng inquiry patungkol sa pro-China. Tapatawag na naman kami. Tapos sasabihin, pro-China ka ba? Di ba tinanong na kami sa Congress nung nakaraan, sabi, kayo ba ay naniniwalang atin ng Pilipinas? Opo. Kayo ba ay naniniwalang pangit yung ginagawa sa atin ng China sa South China Sea? Opo. Lahat kami sumagot ng gano'n. Saan mo kinuha yan? Sige, tingnan natin kung anong basihan nitong mapurol na lapis na to. cut ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng ang China daw, sinasabi daw namin, ay makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Abay, totoo naman. Hindi ito real talk lang. Putang ina, parang basketball lang yan, Brad. Tangina, hindi tayo mananalo sa Dream Team. Si Jaworski, itatapat mo kay Michael Jordan? Baka pagdunk ni Michael Jordan, tadyakan pa sa mukha si Jaworski niyan. I mean, there are things that we really cannot win. Sabi nga nila, sa larangan ng football, yung Ascals, pag sinabi ko ba na yung Ascals ay talagang walang kapag-asa sa World Cup, yung Philippine Ascals, hindi na ba ako pro-Philippines? No, it's just accepting the fact. Halimbawa, ang itim-itim ko. Tapos putang ina, gusto kong maging Amerikano. Magtatanggapin ko na sa sarili ko na wala talaga, hindi ako puputi kasi nga Pinoy ako. Hindi ako kailanman magiging blue eyes dahil putang ina, wala naman tayong ganun lahi. So it's a matter of acceptance. Sa basketball, ganun din. Anong sabi ni Robert Horry sa atin? You have the biggest heart and the spirit. But unfortunately, you cannot teach height. Ibig sabihin, puta, kahit anong tulog mo sa tanghali, lunukin mo lahat ng sherifer sa Mercury Drugs, hindi ka tatangkad. Because genetically, Asians are small. Asians are tiny people. Comparing to Africans, Europeans, and Americans, Asians are small. Tanggap ko na maliit ang titi ng mga Pilipino kumpara sa mga Aprikano. Hindi kami pwede makipagyabangan sa mga Haitian, sa mga sa mga tawag dyan, sa mga Aprikano. Saan ba si Usain Bolt? Sa Jamaica? Putang ina, ang lalaki ng burat niyan. Puta, tanggapin na natin na hindi haba ng ganun yung sa atin kahit anong dasal natin kay Bathala. So it is a fact that we can actually fight them, but we're gonna lose. If the battle is about yung rambulan, putang ina, gagaling magkarate niyan. Siguro sa boxing, isahan, baka talunin natin yan.
Oo, pero putya kini sa labanan ng armamente, sa labanan ng kung halimbawa magkakagera, sabi ko nga sa inyo, pag nagkagera, hindi talaga tayo matatalo niyan. So, pag sinabi ko bang ganun, pro-China na ako. So, kung halimbawa itong napakagandang cellphone na to, gawa ito sa China. Tapos, sinabi ko, ang ganda talaga ng gawan China. Pro-China na ako. Hindi na ba ako pwedeng maglahad ng katotohanan na kapag naglaban tayo ng missile sa China, hindi tayo mananalo? Ang China is isang makapangyarihang bansa na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Kaya nating labanan, pero hindi tayo mananalo. Lalong-lalo na sa gera, lalo na kung wala tayong kasamang ibang bansa. Hindi ba? Kaya nga ang China, ang Russia at ang Amerika ang superpowers eh. Dahil sila lang yung malalakas. Putang ina, kailan ba naging superpower ang Pilipinas? Pero pagdating sa puso, pagdating sa pagmamahal sa bayan, pagdating sa kumbaga perseverance, walang tatalo sa atin yan. Naniniwala ako, number 1 tayo sa buong mundo. Katalinuhan, kapal ng muka, tapang, siga, astig, na tayo yan. Pati sa pagnanakaw, number 1 tayo. Number 1 tayo. Yung tatay ni Bongbong, numero 1 magnanakaw yun. At marami pa rito. Marami, pero pagdating sa gera, hindi talaga tayo mananalo, sir. Putang ina. Kung sasabihin mo sa akin na may pag-asa tayong manalo sa dami ng kagamitan ng China, iilan lang yun sa atin, putang ina, dapat mag-apply ka na sa Armed Forces of the Philippines. Baka sakaling yung karunungan mo sa gera, baka sakaling magamit nila, manalo tayo sa gera sa China. Pilipinas. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Totoo naman. Gago talaga to eh. Ano magagawa natin? Tangina yung mga keyboard warrior na mga dilawan tae. Hindi naman masakit yung mga bara nila. Wala tayong laban talaga. Ang liit natin, ganito kalaki China, tapos ang dami nilang tangke, dami nilang barko, dami nilang jet. Talaga tayo mananalo, sir. Kung Pilipinas at China lang, tanggapin na natin ng katotohanan, hindi tayo mananalo. It doesn't mean anything. It doesn't mean that we like China more than the Philippines. No. We are just accepting the fact. As I've said, ang ethics ng Pinoy ganito lang, ang ethics ng Aprikano isang dangkal. Wala nang mababa. Si Totoy Mola lang ang nakatalo sa mga Aprikano. Putang ina, katang isip pa. Yung katotohanan, hindi na natin maano yan. Kahit anong gawin mo, mas matatangkad din sila sa atin. Putang ina, kasi sa basketball, matalo lang natin yan China na yan. Tuwan-tuwa na tayo, hindi natin natatalo masyado yan. Minsan lang, paminsan-minsan. Paminsan-minsan natatalo natin yan. Pero iba na, pag ang labanan, missile. Populasyon pa lang, talo na tayo eh. Parang mas marami pa yung sundalo nila kaysa sa populasyon ng Metro Manila eh. So doon pa lang, sir, talagang talo na tayo. Alam na natin yun. Pero again, hindi ko isusuko yung aking pagka-Pilipino sa mga putang inang inchik na yan. Wala akong pake, mas matigas yung atin dyan. Masarap yung adobo natin. Mas masarap yung adobo, mas masarap yung paksiw. Mas marami tayong mega mall. Mas masarap dito sa Pilipinas kaysa sa China, hindi namin pagpapalit yan. Pero sa Japan, pwede. Oo, pwede. Pro-Japan yan. Pwede dahil talagang kami ni Banat Bay, in love kami sa Japan. Gusto nga namin maging Hapon. Kaya lang hindi rin pwede. Kasi yung mga mukha namin, hindi kami mukhang Hapon. So tanggap na namin yun na pag nagpupunta kami doon, kahit anong galing namin magnihonggo, sasabihin nila, "Hoy, tangin na mo, Pinoy ka. Huwag kang magtago sa kahit magkimono ka. Noipi ka, hindi mo may kakailayan." Wala na yung, kumbaga, tanggap na natin yung katotohanan na ganun. Sir, tanggap na natin yun. Ang tawag doon, acceptance. Acceptance and stating a fact. Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Actually, hindi ko nga alam kung sinabi ko talaga to. Gulo sa WPS, kasalanan ng Duterte. Tignan mo, ang stream 1 year ago, 10K views nga lang yan eh. Nagla-live pa ako niyan.
Oo, nagla-live pa ako niyan. Pero ito yung pinalalabas nila dati, di ba? Na dahil sa Duterte, ganito, ganyan. Yun lang naman ang inaano natin dito. It's not actually Duterte's fault. Actually, si Duterte, nung na siya ay na presidente, wala masyadong gulo dyan. Wala, tulungan pa nga tayo ng China, di ba? Sa mga bakuna. Nagsarado ng pinto lahat, di ba sila nakatulong sa... Hanggat wala tayong malaking barko dyan na mayroong equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea, which is true. Gamit sa gamit, di talaga tayo mananalo, di ba? Anong mali dito? Anong mali dito sa statement na to? O nga. Kasi parang sinasabi na itong longest na to, na mali itong statement na to. Anong mali sa statement na to? Hindi tayo mananalo dyan sa South China Sea kung wala tayong equal Navy and Marines power. Diyan, yung malalaking barko nila, kung may malalaking barko rin tayo, makikipagbanggaan tayo, mas matatapang yung mga Pilipino kaysa dyan. Yun ang totoo. Sa suntukan lang, kahit talunin mo ako, siya noon, nakikipagsuntukan ako kahit Aprikano, malaki. Kahit gano'n kalak, 6'5", makikipagsuntukan ako, kahit mabugbog ako, lumalaban ako. Ganun ang mga Pilipino, kahit gulpihin mo lumalaban, doon lamang tayo. Kaya nang, putsang ina, ang liit ng barko natin, ganito yung barko nila ganyan. Pag binangga tayo, paano tayo mananalo? O kung wala tayong ganung kalaking barko, parehas, makipagbanggaan, hindi tayo mananalo. True or false? Tama naman, di ba? Wala naman mali dyan. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na, ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Sabi niya digmaan. Hindi mo binabanggit yung digmaan eh. Ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? ? Digmaan. Oo, pag nagkaroon ng digmaan, kawawa tayo. Lagi na nga tayong kawawa eh. Ilang digmaan ang dumaan? 2 digmaan na, World War I and World War II. Ano nangyari sa Pilipinas? Gulping-gulpi tayo. Tangina mo, know your history. Tangina ka. Nagpunta rito yung mga Hapon, wala tayong kagamitan, ginulpi tayo ng mga yan. O nagpunta rito una mga Espanyol, o mas advanced sila, o nadali tayo, gulpi tayo 300 years para tayo mga alipin. Pagkatapos niyan, pinalaya tayo kunyari ng mga Amerikano. Pero putya, binenta tayo ng mga Espanyol sa Amerikano, may nagawa tayo, wala tayong nagawa. O sinakop tayo ng mga Amerikano, yung Balanggiga Bills, kinuha nila, pinagmamasakar nila yung mga Pilipino, may nagawa tayo. Wala. Ayun ngayon, nagkaroon ng World War II. Nung World War II, pumasok, napaalis natin yung mga Amerikano dito, di ba? Tapos pumasok naman yung mga Hapon. Anong ginawa ng mga Hapon sa atin? Kinawawa tayo, daming ginahasa, daming namatay, ang daming nakawawa ng mga Pilipino nung panahon na yun. It's a fact na sa tuwing nagkakaroon ng digmaan, ang Pilipinas nadudurog. So anong mali sa sinabi na to ni Bisdak Pilipinas? May question mark at saka digmaan. Wala namang masama. Totoo yan. Pag nagkadigmaan, kawawa talaga tayo. Kawawa talaga tayo kumpara sa ibang bansa. Kaya ang dali-dali natin sakupin, hindi ba? Ilang bansa sumakop sa atin? 3. Espanyol, Amerikano, Hapon, 3. Tangina pucha, kinamkam natin lahat. European, Americans, and Asian ang sumakop sa atin. Putang na 3 pinakamakapangyarihang kontinente. Kulang na lang sakupin tayo ng kontinenteng Africa. Oo, yun lang di pa sumasakop sa atin. Pero sinakop na tayo ng Europe, ng North America at saka ng Southeast Asia. Japan, di ba? Alam mo ba yung history mo, sir? Totoo naman yan. Ano pa? Sa tensyon ng Pilipinas at China. Ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang nagpapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin. Walang sinabi doon, putang ina mo, tanga. May sinabi ba kami doon na wala na tayong kapag-apag-asa kahit saan? Hindi natin pwedeng talunin ng China. Wala kaming sinabing ganun. Gusto mo sa Pitik Bulag, sa Taguan, sa Siato, hindi mananalo sa atin lahat yan. Putang ina sa chess, hindi mananalo sa atin. Gagaling na mga GM natin dito sa chess. Tarantado ka ba? Tinatalo natin at tatalunin natin yan sa ibang bagay. Siguro sa pagalingan tumambay at saka humingi ng pera sa magulang. Talong-talo natin sila dyan. Pati sa pagbubulakbol. Pag nanakaw ng kaban ng bayan, talo natin sila dyan. Pero yung sasabihin mong tatalunin natin sila sa gera, gago.
Tangin naman, hindi tayo mananalo sa gera dyan. Tanga ka ba? Kailanman hindi tayo mananalo sa gera dyan. Tangin na, di hamak na mas advance sa atin yung Taiwan. Yung Taiwan nga humihingi ng tulong sa Amerika eh. Dahil alam nung Taiwan, di sila mananalo dyan. Mas may matindi ang military capabilities ng mga yung kahit mas maliit na bansa sila kaysa sa atin. Pero hindi, alam nila hindi sila mananalo kaya humihingi sila ng tulong sa Amerika. At alam din natin yun kaya nga humihingi rin tayo ng tulong sa Amerika eh. Gago ka ba? Tarantado. Walang ibang pwedeng gawin. Ina-acknowledge namin yung arbitral ruling, di ba? Nanalo tayo sa arbitral ruling. O, anong nangyari? Na-implement ba natin? In-honor ba ng China? Di ba hindi? Tinulungan ba tayo ng Amerika na i-implement yan? Di ba nung humihingi tayo ng tulong sa kanila, ang sagot nila sa atin, ay hindi kami kasali dyan, problema nyo yan. Di ba? Tanga ka ba? Tanginan to bobo. Hoy, Pilsar Global. Tayo na sisantihin nyo na to. Walang utak. Ay ko sa'yo, pag nagdebate kami nito, kahit nakatiwarik ako puta, hindi mananalo sa akin tong ulul na to. Tanginan to. Anak ng tinapay naman tong kinuha nyo. Sana naman kumuha kayo ng mas magaling-galing. Kung halimbawa si Julius Babaw yan, okay na. Pero kung itong putangin ng mga tain na to, na mga alam mo naman dilawan, puta walang palag sa amin to. Walang kakwenta-kwentang mga nilalang to. Tayo na yung mga vlogger nga ni Bongbong Marcos, puro fake news na hindi umuubra sa amin. Ito pang ulul na to. Maliban sa gera at ang pag-iit sa ating karapatan, Ayun no, maliban daw sa gera. Wala daw tayong may papanalo. Wala naman kami sinabing ganun. Wala kaming sinabing ganun. Pag nasarap kasuhan nito, no? Pero magkakaso ba kami? Hindi. Putangin lang yan. Kung yan ang opinion niya, ididibang ko lang yan. Ganun lang yan. Patunayan mo na hindi. Kasi hindi naman talaga eh. Ba't ako magdidimanda ako? Ba't didimanda ko tong pukin ng inan to eh? Wala nang makain to. Pati nga apos ng sigarilyo, kinakain na nito eh. Sa sobrang itim ng bibig oh. Mukha ng chow-chow eh. Alam niyo yung chow-chow na aso, yung dila kulay itim. Tingnan mo to oh, putang ina oh. Nasunog na pati bibig, kakaisip kung paano niya kami sisiraan. ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro-Duterte vloggers ay ang paninisi sa Amerika. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa rehiyon. Hindi. Ako hindi ko sinabi to. Ako kasi, mga bossing, ito seryoso tayo ha. Ako kasi hindi ako expert sa foreign policy, mga geopolitics. Hindi ako expert diyan, ba't ko pakikialaman yan? Nakikibasa lang ako kay Sas kasi kahit binabasa ko na kay Sas, hindi ko pa rin naiintindihan. I will not tackle something that hindi ko talaga naiintindihan totally. Itong presensya ng Amerika dyan sa West Philippine Sea, wala akong problema dyan. Ako basically, wala akong pakialam kahit sino pa tumira dyan. Pukin ang ina nyo. Putang ina, kahit sila Little Mermaid tumira dyan, walang pakialam. Kahit putya yan, dalhin nyo yung Africa dyan, walang pakialam. Wag lang kayong papasok sa Pilipinas at wag nyo lang pakikialaman yung politika namin sa Pilipinas, eleksyon namin, pamimili namin ng mga ilalagay, yung mga polisiya namin. Wag lang kayong makialam. May sarili kami, we are a sovereign nation. Basta putangin nyo gusto magpatayang kayo dyan sa dagat na yan, wag nyo lang kaming dadamay. Wala kaming paki. Sabi ko nga sa iyo eh. Nagkaagera nga ngayon sa Iran at saka sa Israel. Ang concern lang natin yung mga Pilipino doon. Kung ilan nang mamatay doon, bahala sila. Hindi rin namin alam kung ba't sila nag-aaway, ba't pakikialaman yung away nila. Basta importante walang madamay na Pilipino at saka hindi maapektuhan yung ekonomiya natin dahil sa masisirang mga oil refinery. Mga, di ba? Yun lang naman ang concern natin, pero sa mga namamatay doon, we pray for their souls. But hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong pinag-aawayan nila doon. History, sabi nga nila, biblical daw yung problema niyan. Ibig sabihin noon pa. Nung panahon pa ni Kristo, problema na yan. So hindi natin saklaw yan. Ito sa China, dyan sa South China Sea, hindi pa naman ako nagpupunta dyan. Putangin na yan, ba't pakikialaman yan? Hindi ko talaga alam itong ano na to. Basta ang alam ko, mga bossing, ito lang ang alam ko at I will stand on it ha. Na ang China, ever since, hindi tayo sinakop niyan.
natatakot tayo sa China, pero history tells us na Spanish, American, and Japanese, sila ang sumakop sa atin. So, dapat sa kanila tayo matakot. Diba? Kasi sinakop na tayo ng mga yan eh. Chinese has been here. With us. Helping us sa barter. Tayo na, parang hindi ka naman kayo nag-aral ng history ng mga bata nyo, diba? Yung mga Indo-China. Diba may mga ganyan? Na bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, palitan na tayo ng produkto sa China. Kaya nga mga porcelain tayo dito eh. Yung ginto natin, pinapalitan nila ng porcelana, tsaka pinapalitan nila ng mga bakal. Yun ang matagal na tayong negosyo sa Pilipinas. Kaya nga, meron tayong 500 years old na Chinatown. Nauna pa yung Chinatown natin doon sa pananakop sa atin ng mga Espanyol. Bago pa pumasok ang Espanyol, may Chinatown na. So, ibig sabihin, they've been our friends. Even before civilization, they've been our friends. Kaya nga sabi ko, sa tigas ng ulo ng mga Pilipino, sa sobrang sama ng ugali natin, sinong gustong sumakop sa atin? Walang aampun sa atin. Ganito katitigas ang ulo natin. Kahit may overpass na, hindi nga tayo tumatawid sa overpass eh. Sinabi ng bawal magtapo ng basura dyan. Nandiyan dyan lahat ng basura eh. Lahat ng kasamaan ng ugali nasa atin. Real talk. Tanging nasasakit ang ulo ng mga inchik pagka sinakop nila tayo. Tanging na pagkasakop nila sa atin dito, wala silang maririnig sa mga Pilipino kundi reklamo. Tanging na sasabihin niyo, bahala na nga kayo sa buhay niyo, puro kayo reklamo. Ganyan ang mangyayari. Chinese para sa akin hindi nila tayo sinakop noon. Mas malakas na sila sa atin noon pero hindi nila tayo sinakop noon. Lalong-lalo pa ngayon. Meron ng mga in place na mga UN laws. Bawal na ngayon yung nananakop ka ng bansa. Kaya nga ang sinasakop nila yung mga probinsya nila yan. Taiwan, Hong Kong. Kanila daw yan eh. Paki ko naman din dyan. Tangina kahit sakupin nila yung Amerika, wala rin akong pakialam dyan eh. Di naman ako makikinabang. Pag lumaki ang lupain ng China sa kakasakop nila, wala naman akong premium lupa. Di naman nila ako bibigyan kahit naman sabihin ko sa kanilang congratulations. Di ko nga ako kilala ng mga yan eh. Anak ng tinapay itong mga to. So itong sinasabi nila na dahilan ng Tinson, West Philippine Sea, puta, hindi totoo yan. Oo, hindi totoo na sinabi ko yan o sinabi namin yan. Wala kaming ganyan sinasabi. Hindi namin tinatopic to because wala kaming alam dito. Hindi ko alam si Banat kung tinatopic niya yan. Pero ang kaisa-isang nagtatopic nito, sila Joey, hindi pa kaisa-isa. Yung grupo na nagtatopic ng mga China, sila Joey, si Sas, yan, sila Mark Lopez, yung grupo na yan matatalino. Pucha, hindi ako magko-content ng mathematics kung hindi ko alam yung mathematics. Ba naman yan? Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, sino Yung ngayon Boss Travelers? Brothers Travelers. ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? Walang iba kung hindi ang China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam. Yun lang. Sino ngayon ang nalalapit na kaaway o gumagawa ng komosyon? Kung hindi po itong China at Pilipinas sa udyok ni Uncle Sam, o kung sinabi niya yan, again, freedom of expression. That's his thoughts. Diba? And he's entitled to his opinion. Wala pong topic. You are entitled to your opinion. Wala pong topic na nag-aabhor ng freedom of expression. Lalong-lalo na walang batas na nag-aabhor nito. So if this is Brothers Travelers thinking, di go. It doesn't mean na pro-China siya because katulad ni Tariela, he's been bombarding China with the bullshit. Tapos tatawagin mo siyang tuta ng kano, hindi naman siya pumapayag. Hindi raw siya tuta ng kano. Di ganun din kami. Ginigit din nila na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika ay nangingimbita daw ng agresyon mula sa China. Totoo naman, delikado talaga yung EDCA. Tangin na nga, dati nga BFA, galit na kayo eh. Di ba, pinaalis nga natin dito ang ginaalis nga natin dito ang base militar ng Amerika tapos binalik, ang dami-dami pa. EDCA sites, sige.
at nagpapagamit din daw ang Pilipinas kay Uncle Sam. Totoo naman. Diba? They've been telling us, you are our little brown brothers. Diba? Sinabi ko nga sa'yo na, we are your little brown brothers, pero hindi kami ma-approve ng visa. Diba, sir? Totoo naman that they have been using us. They've been here. Wala naman sila dito, sir, kung hindi nila tayo ginagamit. Unang-una sa lahat, if they are not here, unang-una sa lahat, kung wala silang base militar dito, yun, hindi nila tayo ginagamit, but they have bases here. It means ginagamit natin sila. Or ginagamit nila tayo. Tayo ba, nagagamit natin sila? May base militar ba tayo sa Amerika? Wala naman, embassy lang meron tayo doon, tsaka Filipino community. Pero matagal na talaga tayong ginagamit ng Amerika, sir. Tanga ka ba? Ikaw pala ang bobo eh. Alamin mo kung ano nangyayari sa bayan mo. Meron tayong base militar ng Amerika dito sa Clark, sa Subic. Anong tawag dun? Eh di ginagamit nila tayo dahil may base militar sila dito. O meron silang EDCA sites. Ilan ang EDCA sites, Siyam? Sinong gumagamit sa kanila? Tayo? Sa sarili nating bayan? Sila ang gumagamit sa atin. Kailangan nila yung mga EDCA sites na yan. Di ba? So, tayo ginagamit nila. Totoo to o hindi? Totoo yan. Tanga mo. At ginamit na tayo ng mga yan noon. Di ba binenta nga tayo ng mga Espanyol sa Amerikano? Sinakop tayo ng Amerikano? O di mananakop natin yung mga yan? So ginamit na tayo ng mga yan noon. At gagamitin at ginagamit pa rin tayo yan ngayon. Paano mo masasabing di tayo ginagamit yan? O kita mo na lang sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. O hindi ba gusto siyang makuha ng Amerika? Ano, sinong ginagamit ng Amerika? Di ba sabi ni alias Rene, ginagamit niya si Ontiveros, nagmi-meeting daw sila ng embassy ng Amerika. Bobong putang inan to. Tanga ka. Pangit ka na, hindi ka pa marunong. Diretso. Bagamat totoo na ang US ay kaalyado ng Pilipinas, wala namang patunay na pinipilit ang bansa na lumaban. Hindi pa kailanman ginamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para humingi ng tulong militar. Madalas din gamitin ng mga vloggers ang taktika ng red herring. Hindi ko nga alam ibig sabihin niyang gago. Takinan nyo. Kailan nakaintindi niyan? Pag-ungkat ng mga luma, natural, kailangan mo. Kaya nga tayo may history. Ayaw din ni tanga na mag-ungkat ka ng mga lumang mga nangyari na. Gago ka ba? Pag ikaw, ng babae ka, yung asawa mo at nahuli ka, tangin na mo kahit 5 taon na, hindi ka papatawarin ng asawa mo, babalikan at babalikan niya yan, gago. Ugali na ng mga Pilipino yan na inuungkat yung nakaraan. Kaya nga sa pagboto natin, sinasabi natin matuto kayo sa aral ng nakaraan. Sa Pilipinas kailangan talaga yung aral ng nakaraan. Magnanakaw yung Marcos Sr., binoto nyo pa rin si Bongbong. Kung hindi na tayo magtitingin sa nakaraan, eh putang ina niyan. Wala na, lahat ng mga anak ng mga kriminal dito. Magsisitakbo na yan sa gobyerno. Kung di, talagang uungkatin natin yung mga nakaraan, sir. Ugali na natin yan. Diba history, sabi nga nila, experience is the best teacher. Oh, hindi ba? Ikaw din nag-aaral ka. Oh, binabalikan mo yung mga pinag-aralan mo para magamit mo ngayon, tama? Oh. Ganun yun, uungkatin mo yung nakaraan dahil meron kang aral na natutunan doon. Because experience is the best teacher. Ang pag-ungkat ng mga lumang o hindi konektadong issue para ilihis ang usapan. Tulad ng? Halimbawa, sa halip na direktang pag-usapan ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino, sinasabi nilang dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang mataas na Totoo naman. Totoo naman, di ba? Pero hindi ko naman yata sinabi to, pero totoo naman. Kesa pagtuunan natin yung nangyayari na yan dyan, dito tayo sa, sa mas delikado, yung araw-araw na problema natin. Taas ng bilihin, hirap ng buhay, dami ng droga. Kasi putang ina nyo, galit na galit kayo sa China. Ito lang talagang hindi ko maintindihan. Galit na galit kayo sa China sa panghihimasok sa atin. Pero yung ICC, pwede. Oo. Oo nga, yung ICC pwede Pero yung China, bawal yung ganyan-ganyan. Tsaka sabi ko nga, hindi lang tayo binabangga ng China dyan Lahat ng bansa binabangga nila, but does it make China correct? No. Does it make China right sa ginagawa nila? Hindi. Wala naman kami sinabing ganun. Mali man talagang ginagawa nila. But again,
Hindi namin alam yung topic na yan, tanga. Kaya hindi namin pinag-uusapan yan. At dito na lang kami sa pagmahal ng bilihin dahil apektado kami niyan. O dahil ramdam na ramdam namin yan. So pati content namin, may pakialam ka. Tarantado talaga to reporter na to. Presyo ng bilihin. Pero hindi ba pwedeng parehong pagtuunan ito ng Tumatalsik pa yung laway mo. Anak ng tinapay ka, pwede ba pagtuunan ng pansin parehas? Pwede naman. Kaya lang mas pinipili namin yung mahal na bilihin, paki mo. Utangin na mo, kung gusto mong itapik ng sabay yan, gawin mo, wag mo kaming utusan. Tarantado ka ba? Mas magaling ka pa sa amin, nakikinood ka na lang. pansin? Sa aming interview sa sociologist na si Alvin Camba, ang mga naratibong may halong pananakot at Katulad niyan, sino ba yan? Hindi ko mang kilala yan. Okay ng ina niyan kahit na tinapos pa niya lahat ng kurso sa buong mundo. Hindi ko kilala yan at wala akong pakialam sa sasabihin niya. Oo. Oo, wala akong pakialam sa ulol na yan. Tangina itong mga ganitong mukha mas magaling pa akong manligaw dyan. Ba't ako maniniwala dyan? Sa US ay karaniwang estratehiya ng Chinese state propaganda. Dagdag pa niya, marami sa mga vlogger ay kulang sa malalim na pag-unawa sa mga isyong kanilang tinatalakay. Sinabi ba namin na kami pinakamatalino? Sinabi ba namin na kami pinakatama? Sabi ko nga sa umpisa, huwag kayong maniniwala. Walang tama sa pinagsasasabi ko. Ikaw lang naman ang nagsiseryoso Basta sobrang seryoso mo, mamatay ka na. Huwag ka masyado seryoso, Brad. Masyado kang inggitero. Credentialing. They basically credential certain things. Like they hype up credentials of some people and then they downplay other people's credentials. Number 2, Tanginan to. Galing-galingan din ng puta, may binabasa naman. Tarantado, wala kaming ganyang ginagawa. At saka talagang yung credentials ng mga Duterte, hinahype up namin. Totoo yun May yung resibo yun. Yung si Bongbong, walang resibo. Walang ginagawa mabuti sa bayang Pilipinas yun. Tarantado. is they misunderstand expertise. This is really, really big. Like, they literally, in my view, they understand very little how things work. But for some reason, they pretend to understand it and they talk about it. So what's wrong with that? What's wrong with that? I mean, I may know little, but as a taxpayer, I can say something. Diba? Bilang isang taxpayer, I have the say. Kung hindi ako masaya, I can say it sa vlog ko. So what's wrong with that? Do you have to be an expert to speak up? Kailangan mo maging expert para magreklamo? Gago. Mas marami dito sa Pilipinas ang hindi nakapag-aral. Tanga. Kung kayo lang mga nakatapos ng eskwela ang pwedeng magreklamo, putangina nyo, walang ganun. Hindi nangyayari yun. Putangina to, isa pang mayabang to, gago. Meron ka lang titulo. Meron ka lang mga maraming tinapos. Pero putangina, mas marami na akong naging shota sa'yo. Isaan niya itong diskarte para magmukhang lehitimo ang mga argumento kahit batay lang ito sa emosyon o maling akala. Yes, batay man sa emosyon o maling akala, alam mo kung ano yun, tawag doon? Freedom of expression. Parang kayo din, batay lang yan sa inyong pagkakaunawa. Yang sinasabi mo is batay lang sa iyong pagkakaintindi, pero hindi ka naman magaling. Wala nga nanood sa'yo Hindi nga pinanood itong vlog mo na ito. Pinansin ko lang kasi wala akong makontent. Dahil putangin na yung mga balita ngayon, puros missing sa bungero. O hindi ba? Pero sa totoo lang, wala kang kwenta at wala kang silbi sa amin. Kaya tandaan, hindi lahat ng maingay ay may laman. Tulad mo, hindi lahat ng media matalino. Meron yung katulad mo na gustong sumikat pero putang ina, mamamatay ka na lang, hindi mo pa maaabot yung kasikatan namin. Malapit na kaming pumalit sa araw. Tangina ka. Kahit maglakad ka ng nakahubad, walang magpapapicture sa'yo sa daan. Putya ako kahit bumibili ko ng palengke. Pag bumibili ako sa palengke, nagpupunta ako sa palengke, putya, tinatawag ako dyan. Alam mo tawag sa akin dyan? Psst, pogi. Uy, ano yun? 20 na lang kilo. Bilhin ko yan. Putya na. Pumunta lang ako ng palengke, nagiging pogi ako. Ganyan kami kasikat.
Puta, kahit saan ako palengke pumunta, tawag sa akin Pogi. Psst, Pogi, bili ka na. O, di ba? Puta, ganyan kami sa ikaw, baka kahit sa palengke hindi ka pa tinatawag na Pogi. At hindi lahat ng naratibo ay totoo. Sa isang importanteng usapin tulad Sa isang importanteng usapin hindi importante sa akin yan. Tangina, baliwala sa akin yung West Philippines na yan. Oh, di ba? Sa inyo, kahit walang topic, kaya natin gawan ng topic yan eh. Pero ganyan na nga ang ginagawa sa atin, mga bossing, ng mga ng mga kupal sa pamahalaan. O, ganyan ang ginagawa nila. At yung mainstream media, ganyan ang style nila. Sirain tayo. Sirain tayo at magmukha tayong masama. Pero ito, tingnan nyo tong balita na to kung makakabuti ba to sa atin. Makakabuti ba to sa bayang Pilipinas? Tingnan nyo maigi. Gagawin daw tayong pabrika ng bala. Sa tingin nyo, okay to? O kayo, maglagay kayo sa comment section. Okay ba na gawin tayong pabrika ng bala ng Amerika? Pag sinabi ko ba na ayaw ko? Pag sinabi ko ba na ayaw ko na gawin tayong pabrika ng bala, pro-China na naman ako. Pero tingnan mo kung ito yung sinasabi natin na gagamitin tayo ng Amerika. Eto na sir, tanga mo. Gagawin tayong pabrika ng bala, papayag ka? Ano sabi ni Chodoro? Okay yan kasi maraming trabahong malilikha niyan. Pero putangin na, sobrang delikado niyan. Wala bang lugar sa Amerika ang pwedeng nilang paggawa ng bala? Ba't dito pa? Tangin na mamaya, sumabog-sabog pa yan. Tinan mo, unang-una sa lahat, hindi natin yan linya. Magsasaka tayo eh. Dapat yung mga pinapasok natin negosyo dito, yung mga may pasok sa skill set natin. Hindi naman tayo hindi naman tayo marunong gumawa talaga ng mga armamentes. Mantakin mo, tatanggapin natin itong trabaho na to tapos ititrain tayo para matuto tayong gumawa ng bala at saka ng mga armas. Pero ang delikado kasi nga dito is, di ba, pagka nagkaroon na naman, ito nga, wag naman sana magkaroon ng gera. Sinong unang titirahin nila? Di syempre yung Pilipinas dahil nandito yung pagawaan ng bala. Para makripol yung military capabilities ng kalaban nila, hahanapin nila kung saan nakatago yung mga armas nila, sisirain yan. Nasaan yung gawaan ng armas? Nandito sa Pilipinas, gawaan ng bala. Anong gagawin pagka nagkaroon ng gera? Naku po, yung nga may pumasok nga lang na missile dito sa Pilipinas, ayaw na natin kasi nga masama yan. Pangit yan, nagalit ang Russia dyan eh. Sa ginawa natin tapos hindi lang dito papasok yung mga missile, gagawin na natin. Dito na tayo gagawa. Gagawa tayo para sa kanila. Hindi ba panggagamit ng Amerika to? Ang pinakamasakit nito, mga partner, baka malaki ang kinikita nila kaya pumapayag sila sa ganito. Tayo ba nakikinabang? Hindi naman, sila lang. Di buti sana kung yung nakulimbat nila dyan, equally share nila sa lahat. Walang problema hindi sila lang ang yumayaman tapos tayo ang apektado. Di ba? Yan ang mahirap Panoorin nyo to tapos tingnan ninyo kung sino ba ang may mali. Kami ba na mga ayaw sa Amerika at gera ng China? O itong mga taga-gobyerno natin na mukhang nakikinabang sa mga businesses ng banyaga. Pero delikado para sa mga mamamayang Pilipino. Pakinggan nyo. Plano ng Amerika na gawing pagawa at imbakan ng mga bala ang Pilipinas. Pero pangamba ng ilang grupo, baka malagay sa alanganin ang ating seguridad. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita, si News 5 Defense Correspondent Brian Castillo. Brian, anong sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro tungkol dito? Jiggy, bukas nga itong si Defense Secretary Gibo Teodoro sa plano ng Amerika na magtayo ng paggawaan at imbakan ng mga bala doon sa dakilang naval base sa Subing Zambales dito sa... Wantakin mo pumayag si Gibo Teodoro? Parang papayag siya. Hindi ba ito mga ganitong bagay dapat pinag-uusapan to ng Congress, ng Senado? Di ba dapat? Pero nagdidesisyon na si Teodoro para sa atin. Tama ba yun? Para sa akin parang hindi. Pero hindi naman ako expert. Pero parang hindi tama para sa akin Pero again, hindi ako expert so baka tama yan. Tingnan nyo maigi.
sa Pilipinas. Ito nga ay matapos lumabas yung report ng US House Committee on Appropriations na Taki mo, pinag-uusapan nila sa Kongreso sa Amerika, tayo. Gagawa daw sila dito. Takinan yan, tapos tayo parang hindi natin pinag-uusapan ngayon. Sa Kongreso natin at Senado, pinag-uusapan natin impeachment. Putang ina, gusto na tayong gawing pabrika ng bala ng Pilipinas, ay ng Amerika. Congress eyes ammunition plant at former US Naval Base in the Philippines. Puta, nagpaplano sila ng gagawin nila dito sa Pilipinas nang hindi natin alam. Nang hindi na kinukonsulta sa atin. Saan ka naman? Sinong nanggagamit at ginagamit? May ganyan ba China dito? Ang China, nagdesisyon na gawin tayong pabrika ng siomai. Wala namang ganun. O tapos sasabihin nyo, pro-China na naman kami. Hindi ba? Saan ka naman makakita ng ganyan? Papayag ka ba niyan na putya sa likod ng bahay nyo may gumagawa ng missile? Anak ng tinapay talaga tong mga bobong mga media na to. Inaatasan nila itong US State Department, maging ang US Department of Defense na pag-aralan yung posibilidad ng pagtatayo ng ganitong infrastruktura dito sa Pilipinas. Jiggy. At Brian, bakit sa Pilipinas, hindi sa ibang lugar, gusto magtayo ng Amerika? Yun na nga o kahit to, buntang na si Jiggy Manikad, siguro ano ka? Pro-China ka. Ba't ayaw mo niyan? Ng imbakan o paggawa ng bala dito? Jiggy, kung ibabase nga doon sa report ng US Congress ay meron daw kakulangan doon sa tinatawag nilang forward stage ammunition manufacturing ng Amerika doon sa mga kritikal na lokasyon kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Oh, di ba? So gagawa sila ng pabrika dito dahil strategic yung location natin para pag nagkaroon ng gera, malapit yung pagkukuhanan nila ng bala. O kuha nyo? Ang pinaghahandaan ng Amerika, gera. Tapos sasabihin nyo, oh, warmongering yan. Tangina nyo. Pinaghahandaan nila gera, tapos pag sinabi natin na patay tayo, pag nagkagera tayong unang bobombahin, oy kayo, nagwa-warmongering na naman kayo, warmongering. Mga gago talaga mga putang ina nito, hindi ko maintindihan ng mga utak nyo eh. Partikular na nabanggit dyan itong Indo-Pacific region kung saan kabilang ang Pilipinas dahil na rin yan sa tumitinding tensyon sa riyon dahil na rin sa agawan ng teritoryo. Ayon naman kay Defense Secretary Teodoro, ay bukas ang Pilipinas sa mga ganitong proyekto. Yun, putang ina, patay gutom. Bukas ang Pilipinas. Paano? Putang ina yan, ang tataba ng mga bulsa. Oh, di ba? Nakinabang ka. Oh, lahat ba ng Pilipino magiging beneficiaryo niyan? Oh. Hindi ba? Ilan lang naman ang magtatrabaho dyan? Baka nga karamihan na magtatrabaho dyan, puro kanupa. Dahil syempre, meron mga standards sa mga yan. Oh, putang ina, ang kumita rito, yung mga yan lang. Yung mga tuwan-tuwa o ngiting-ngiti. Putang ina yan, hindi nyo kayang dalhin sa impyerno yung mga pera na yan, sir. Maniwala kayo. Oh, pati mga anak nyo damay sa karma na yan, sa pera na yan, yung blood money na yan. Oo, putangin nyo, hindi madadala sa impyerno yung pag namatay kayo, mamamatay kayo sa pinakamasakit na kamatayan. Tapos mapupunta pa kayo sa impyerno, doon sa pinakailalim na ilaliman, wala kayong kapera-pera doon kahit singkunduling. O, at kahit gaano karami yung perang ipunin nyo, putangin na hindi nyo kayang bilhin si Satanas. Hindi nyo kayang bilhin si Satanas para iligtas kayo mula sa pagkakasunog sa kumukulong asupre, mga tanga. O iiwanan nyo lahat yan dito, yung mga makukulimbat nyo, gagastusin yan ng mga anak nyo, magiging mga adik lahat yan. O masisira ang buhay ng mga yan, binigyan nyo sila ng pambisyo. Kala nyo ha? Yun na, kung makatulong ito hindi lang sa usapin ng militar at depensa, ngunit maging sa ekonomiya dahil nga inaasahan na posibleng makatulong ito para magkaroon ng karagdagang mga trabaho para sa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag. I have yet to see a formal proposal, but naturally we will... Ay na mo, ba't ikaw ang ano? Hindi mo trabaho yan. Kailangan merong desisyon ng Kongreso at Senado, pag-aaralan yan. Hindi basta-basta. Tangina yan, ano yan? Tindahan? Ano yan? Sari-sari store? Bigla okay na lang, payag ka na lang basta-basta. Kapal ng mukha mo, Teodoro. Hindi ikaw may-ari ng Pilipinas. Hindi ikaw ang magdi-decide kung ano yung delikado sa amin at hindi. Consider it, and any production entity which will be of benefit to the Philippines. Ang daming pabrika.
Ang daming pabrika, ba't pabrika pa ng bala? Ilagay mo pabrika ng ano, pabrika ng hamburger, lagay nyo rito. Pabrika ng ano, ng corned beef. Pabrika ng ano, ng tsaa. Tangina, wag naman yung pabrika ng bala, sir. Ang dami-daming pwede naman nating ayaing investor sa iba't ibang bansa magtayo ng mga pabrika dito na makikinabang tayo, o pabrika ng kamatis. Marami tayong mga kamatis dito na bubulok lang. O mag-ano kayo ng mga pabrika ng magtayo kayo o mag-invest ng mga pabrika ng mga agricultural products dito para hindi nasasayang yung mga tanim ng mga kababayan natin. Ganun. Hindi yung putang na bahala. Even the raw materials na gagamitin dyan, hindi galing sa atin. Galing sa ibang bayan. O hindi ba? So hindi din tayo makikinabang dyan. Sweldo lang ang pakikinabangan natin dito sa mga ganitong proyekto. Pero yung agrikultura natin makikinabang? Hindi. Yung mga magsasaka natin makikinabang? Hindi. Mangingisda makikinabang? Hindi. O ang makikinabang lang dyan yung may mga alam sa paggawa ng baril at saka ng mga bala. O baka karamihan pa nga dyan, sila pa yung maglalagay ng mga tao, sila pa yung maglalagay ng mga personnel, hindi pa mga Pilipino yan. Putang ina. Baka taxes lang ang kikitain natin diyan, pero yung risk baka sobrang taas. Oy sir, wag mong kung gusto mo ikaw na lang pagawa ka ng pagawaan sa bahay nyo. O at least yan private. Ikaw wag naman sa Pilipinas, kawawa naman yung mga mamamayan natin. And not only in terms of our resilience, but improving, giving employment and other technological transfers is definitely encouraged. Technological transfers, sir, sa totoo lang, hindi tayo, kahit anong turo mo sa atin ng technology, kung wala tayo ng technology na yun, sayang lang yung tinuturo. Diba sabi nga natin sa Visiting Forces Agreement, ang nakikinabang yung kanulang, hindi na ikinabang ang Pilipino. Bakit? Tuturuan tayo ng mga kano kung paano gumamit ng mga makabagong kagamitan. Meron ba tayo nun? Wala. O paano mo i-apply yung natutunan mo? Pero yung mga kano, tuturuan natin ng mga jungle warfare, tuturuan natin ng mga survival, kahit isang linggo walang kain, buhay ka pa rin. O may natutunan sila, meron, madadala nila yung kahit saan sila magpunta. Yung survival instinct at saka yung matututunan. Pero yung pagtunuruan nila tayo kung paano mag-control ng drone na may nakayang magpasabog ng 3 planeta. Okay, andali, kaya na natin, natutunan natin. Ang tanong, meron ba tayo nun? Wala. O so magagamit ba natin yun? Hindi. Technological transfer ang sinasabi mo. Hanggat wala tayo nung technology na yun, kahit anong turo sa atin nung technology na yun, wala. Hindi natin matututunan kasi wala tayo nun. Naglololokon yung mga Pilipino. Pero pinapayagan ba ng batas natin o ng konstitusyon ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad sa ating teritoryo? Gigi, may 3 pwedeng maging basihan na kasunduan itong plano ng Amerika na magtayo ng ammo plant and facility dito sa Pilipinas. Una dyan, syempre yung Mutual Defense Treaty, yung MDT, na siyang pangunahing basihan ng lahat ng kooperasyong militar ng Pilipinas at Amerika. Pangalawa dyan, itong Mutual Logistics Support Agreement o yung MLSA, kasi kasama din sa support agreement na yan is yung pagtutungan ng dalawang bansa pagdating sa ammunition. Pero itong MDT at MLSA ay walang basihan dyan, na walang nagsasabi dyan na pwedeng magtayo ang Amerika ng pasilidad. Siguro ang closest na possible na basihan talaga ay itong EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement, kasi malinaw dyan sa EDCA agreement na pwedeng magtayo ang Amerika. Tignan yung ginawa sa atin. Pag-alis ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng EDCA sites. Ilang EDCA sites yun, ang dami-dami. Sino nagbabayad ng facilities? Tayo. Tubig, kuryente, tayo nagbabayad nun. So may pakinabang sa atin ng Amerika, pero ayan gamit ang resources natin, tayo pa ang nag-maintain ng mga sites na yan. Tapos ang nakikinabang, off-limits tayo dyan, di tayo pwedeng pumasok. O tayo nagbabayad ng mga utilities, tapos hindi tayo pwedeng pumasok sa sarili nating bayan. O hindi ba? O ngayon gagawin naman tayong pagawaan ng bala. O so anong pinapahamak ng administrasyon na ito ang Pilipinas? Nasa sa inyo na yan kung masaya kayo. O nasa sa inyo na yan kung okay lang yan sa inyo. O di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo putang inang yan parang may topak na talaga etong ating mga nasa Pilipinas. But anyways, ayun, hanggang dito na lang muna tayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sana kayo ay natuwa. Sana kayo ay
nainganyo at sana kayo ay nabuhay ang inyong mga dugo. Gamitin po natin ang ating bibig, ang ating utak. Magpahayag po tayo. Kung hindi okay, ipahayag natin. Kung okay, palakpakan natin. Okay, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog.